Magandang hapon po, Tuguin. Ngayong oras ay 1:51 at pag-usapan natin yung pangalawang rason na ginamit ni Attorney Kaufman at saka ni Attorney Dove Jacobs, mga abogado ni Duterte, sa kanilang hiningi o sinampa na kaso na ibabasura na ang kasong ay crime against humanity laban kay Digong Duterte. Ang una, bago ko ituloy sa pangalawang rason, nais kong bagitin na yung unang rason ay ni-discuss ko na kanina. At ang unang rason ay simple lang. Ilabas ko ito, nagsisimula lang po basically sa section, Article 12 at Article 13 ng Rome Statute. So ito po yung Rome Statute. Yan, Rome Statute. Pakita ko sa inyo Rome Statute. Rome Statute. Ang Rome Statute po ay batas ng international law, international court. So ang statute kasi isang salita yan na nagtutungkol sa batas. Ngayon punta tayo sa Article 12. Sinasabi po dito ng abogado ni Duterte, which was also my reasons when I explained kung bakit mababasura ang kaso laban kay Duterte. So sinabi dito, precondition. Anong kondisyon para magkaroon ng jurisdiction na mag-trial authority ang ICC? Yan ang tanong dyan. So sinabi ito, number one, sinabi ko na yung state na partido o kasapi sa Rome Statute ay ibig sabihin ang state na kailangan member sa muna sa Rome Statute bago niya i-accept yung jurisdiction sa court with respect to the crimes referred to in Article 5. So ngayon, tingnan mo yung statement. Nakasulat sa present tense. A state which becomes present, a party to the statute thereby accepts sa present ka pa rin. Ibig sabihin, ang past lang dito yung krimen na nangyari. So ibig sabihin kung bakit present, ina-apply yan kung kailan magdidesisyon ang Office of the Prosecutor na mag-exercise sila ng jurisdiction with a blessing or authority coming from the one of the three courts. Ang unang court ay pretrial chamber. So yung ibig sabihin na sa present tense ay kailangan, ang ibig sabihin ng present tense, ang state ay na party ng statute ay tatanggapin niya, tatanggap pa lang ng jurisdiction o ng authority na patakbuhin ng korte ang kaso patungkol sa mga krimen na nangyari sa nakaraan. Ganun po yung ibig sabihin yan. So ibig sabihin po ay kailangan party ng statute. So ngayon kung present at party ng statute, ang Pilipinas hindi na po party ng statute kasi nag-withdraw na tayo. So ibig sabihin yan pong unang rason kung bakit walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte. Okay? Number 2, narason din sa condition. Ang condition nito ay dalawa. Una, kung may ang estado ay kahit hindi siya membro ng ICC o ng Rome Statute, basta nirefer siya ng tinatag na United Nations Security Council. So magre-refer tayo sa Article 13. Itong Article 13, ang A and B. Ang pangalawang situation, kung ni-refer ng United Nations ng Security Council. So kung ni-refer ng Security Council na itry mo itong kasong ito, krimen, yun, magkakaroon ng jurisdiction ang ICC sa bansa. At kung ni-refer ng Security Council ang Pilipinas sa ICC, yun, wala tayong kawala doon. Next, sa C o sa B, sa A, sinasabi na may jurisdiction din ang ICC sakasakali ang isa sa mga krimen ay lumilitaw na ni-refer o binigay po sa prosecutor ng state party. Ang Pilipinas, hindi naman state party. So, ibig sabihin, walang kapangyarihan ng Pilipinas magbigay sa prosecutor ng authority para sa krimen na nangyari. Yan. Very clear.
Yan po sinabi lang yan ng abogado ni Digong, which was also my arguments. The state by which a person accused of crime is a national, kailangan jurisdiction sa nationality. So, kailangan kung Pilipinas nangyari, kailangan national ng Pilipinas din ang offender. Okay? So, if the acceptance by state, isa namang sitwasyon, hindi nga membro ang state, pero tinanggap niya, sumulat siya sa ICC sa pamamagitan ng pagsampa ng deklarasyon sa Office of the Registrar ng International Criminal Court. So, pwede sasakupin. Pero sa Pilipinas, hindi naman nagbigay Pilipinas ng voluntaryo na paghingi na isasakupin ang jurisdiction over the crimes na nangyari sa panahon na kasapi pang Pilipinas ng ICC. So, yan po ang rason. Ibig sabihin, pinaliwanag ko lang ito kasimpleng ganito. Ang Regional Trial Court ng Manila, lahat po ng krimen na murder sa Metro Manila, sa Manila City, ay may jurisdiction kahit anong branch. Pero kung walang magsampa ng kaso, hindi mag-exercise ng jurisdiction, kaya wala rin. So, ibig sabihin dito, sa sitwasyon ito, sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas sa ICC, wala pong nagsampa sa court ng kaso laban sa Pilipinas. Wala pong nagsampa na humihingi ng authority to investigate. Kaya wala pong jurisdiction. Ngayon, papunta tayo sa pangalawang rason. Ang isa sa pangalawang rason na binanggit ng mga abogado ni Duterte, si Attorney Kaufman at saka si Attorney Dove Jacobs, ay yung katotohanan na yung Supreme Court ng Pilipinas, kahit pa nagdesisyon nagsabi na may jurisdiction ang ICC sa lahat ng mga crime na nangyari sa panahon na kasapi pang Pilipinas ng ICC, ay sinasabi rito na obiter dictum lang yun. At higit sa lahat, wala pong authority ang Supreme Court ng Pilipinas para makialam at mag-interpret kung paano basahin kung anong kahulugan ng bawat talata o bawat probeso sa Rome Statute ng International Criminal Court. Ganun lang po kasimple sinasabi na basahin natin po yung sinabi ng abogado ni Duterte. Ito po yung ayan ang title ng kaanang pleading, Defense Challenge with Respect to Jurisdiction in defense of Mr. Rodrigo Rua Duterte. So, hanapin natin kung ano yung na page number yung Supreme Court ng Pilipinas. Dito, hanapin natin. Dali lang ha. Ito, the Philippine Supreme Court decision. Ito, the Philippine Supreme Court decision, page 14. Puntahan natin ang page 14 ng kanilang pleading. Ito ay page 20. So, lampas na. 19, 17, 15, 14. Ito ang 14. Sabi naman ng mga argumento ng abogado ni Digong Duterte, the prosecutor in his application for an arrest warrant in the current case refers to the 2021 decision of the Supreme Court of the Philippines. Supreme Court decision. This decision is likewise of little relevance to the present discussion. Wala daw kahalagahan sa kaso sa ICC. So, una, as a matter of principle, the interpretation or application of the Rome Statute by domestic judges in the context of their national legal framework cannot and must not guide ICC judges. Kasi hindi naman po sila authorized mag-interpret ng Rome Statute. So the ICC judges are the primary arbiters of legal issues. Kaya yung ICC judges lang ang may kapangyarihan na magsabi kung anong ibig sabihin, kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas o wala na. So, ganun lang po kasimple nila, tinira yan. So, such domestic jurisprudence or such Supreme Court of the Philippines jurisprudence is not relevant
not derivative, applicable law for the purpose of Article 21. So ano ba yung Article 21 ng Rome Statute? Dali. Article 21. Ito 31. Itong Article 21, nagsasabi, Article 21, applicable law. The court, ICC court, shall apply in the first place. Ito, pabasa ko sa inyo. Ito. Nakalagay, applicable law. Itong Rome Statute. Sabi ng Rome Statute, the court, ibig sabihin ng the court, ICC, shall apply in the first place this statute, elements of crimes, and its rules of procedure and evidence. So, gagamitin niya yung sarili niyang elements of crimes. Gamitin sarili niyang rules of procedure and evidence. Yan. At saka yung Rome Statute. In the second place, where appropriate, applicable treaties and principles and rules of international law, including established principles of international law of armed conflict. So, puro international law lang ang pwede gamitin. Hindi nagsasabi rito na Philippine law magmamatter. So, yan po ang dahilan kung bakit hindi po pwede sabihin na maniniwala kayo at gagamitin nila ni Attorney Conti at saka ni Attorney Joel Butuyan at iba pa yung decision ng Supreme Court. So, I beg to disagree. Unang-unang rason, simple lang po. Ang Supreme Court ng Pilipinas ay wala pong authority to interpret and to apply the international law, Rome Statute. Tanging ICC lang ang may authority to apply the international law. So, yan po ang pangalawang rason na binangbanggit ng abogado ni Duterte kung bakit dapat i-dismiss, dapat ibasura yung tinatawag na ICC case laban kay Digong. So, ito, i-upload ko ngayon uli yung motion nila. So, ulitin ko lang, sinabi niya, first, and as a matter of principle, the interpretation or application of the Rome Statute by domestic judges in the context, kung hindi ibig sabihin kung i-interpret man ng Supreme Court ang Rome Statute, ay para lamang magagamit sa lokal nating application. Yun lang. So, ibig sabihin, hindi yan magagamit para magkokontrol kung anong ibig sabihin ng Rome Statute para sa ICC. Okay? So, totoo naman, nagsabi naman ng Supreme Court na may jurisdiction pang ICC sa mga krimen na nangyari noong panahon ng kasapi pang Pilipinas. Pero ito yung pangkontra. Hindi po authorized ang Philippine Supreme Court. Ibang usapin ito, mas mataas na level na ito. So, second, the analysis of the domestic litigation, ang ibig sabihin ng domestic, lokal sa Pilipinas. Kung i-analyze mo yung labanan sa Pilipinas, generating the Supreme Court decision indicates that the Supreme Court was not called upon to interpret. Kahit basahin mo pa daw ang decision ng Supreme Court ng Pilipinas, ay hindi naman ito na tinatawag ng obligasyon na mag-interpret kung anong ibig sabihin kung may jurisdiction pa bang ICC sa Pilipinas o wala. Sabi niya, rather, the issue at the heart of that litigation was whether the Philippines had validly withdrawn from the Rome Statute. So, sinasite niya yung decision sa Pangilinan versus Cayetano. Na sinasabi dito, ang issue lamang doon, kung tama ba ang pag-withdraw, kung legal ba ang pag-withdraw ni Duterte ng sa Rome Statute, yun na naman ang tanong doon. So, wala nang iba, hindi nag-uusap sa ICC jurisdiction. So, whether such withdrawal could be unilateral, whether it required legislative action or violated any other legislative act or prerogative, and whether it required the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Therefore, the pronouncement on the ICC's jurisdiction by the Supreme Court of the Philippines were obiter dicta. So, ito makikita mo sa Pangilinan versus Cayetano, GR number 238875. At may petsa ito na March 16, 2021. Nako.
March 16, talagang ang March 16 ay makabahiwaga para sa Pilipinas. Sige, sabi no, March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. Ang ibig sabihin, talagang sumpa sa Pilipinas yung March 16. So third, sabi ng mga abogado ni Duterte, the sections of the Supreme Court decision referred to by the prosecutor do not provide any support to the question at the heart of the current challenge. Can the ICC exercise jurisdiction in a situation after the effective withdrawal of the state party from the court? Yan ang tanong. So sabi nila, one of the sections relied on by the prosecutor reads as follows. Petitioners, ito sila, harp on the withdrawal's effectivity, which was 1 year from the United Nations Security General's receipt of the notification. However, this 1-year period only pertains to the effectivity or when exactly the legal consequences of the withdrawal takes effect. It neither concerns approval nor finality of the withdrawal. Parenthetically, this 1-year period does not undermine or diminish the International Criminal Court's jurisdiction and power to continue approve that it has commenced while a state was a party to the Rome Statute. Sinabi na, notes that the Philippine Supreme Court uses the term parenthetically. So, sinite nila parenthetically in this section. This thus confirming that the ruling on that is only obiter in nature. So, more importantly, however, the Supreme Court confirms that the ICC has jurisdiction, which is not the issue at stake. Jurisdiction po yun na dinalawang uri ng mga abogado ni Digong. Ang jurisdiction sa material para sa krimen na nangyari, may jurisdiction ng court. Sigagaya pinaliwanag ko sa inyo, may jurisdiction ng RTC ng Manila para sa lahat ng murder na nangyari sa Manila. Pero, kailan ba magkaroon ng trial? Iyon ay kung may magsasampa ng kaso. So dito, ang tanong, may nagsampa ba ng kaso para laban kay Digong? Ang sagot, wala. Kasi nagsampa ba sila ng kaso sa panahon na kasapi pang Pilipinas sa ICC? Wala po. Kasi nagsampa sila ay late na, May 24, 2021. Lampas na kasi final ang withdrawal natin ng March 17, 2019. So, lampas na at hindi na tayo pwede masasakop. Okay? Parang kagaya rin lang sa ang murder ay 20 years, ay hindi mo na pwede isampa. May jurisdiction ng RTC, pero pag sinampa sa RTC Manila, ay i-dismiss pa rin kaso dahil mahigit 20 years na nakalipas. Ganun po yun ibig sabihin, parang prescription din. Similarly, sabi naman ng abogado ni Duterte, another section referenced by the prosecutor fails to shed any light on the question raised in the current challenge. The International Criminal Court retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the ICC for acts committed up to this date. Indeed, in this section, the Supreme Court is patently addressing the question of the ICC's jurisdiction, not the ICC's exercise of jurisdiction. So, yan ang sinasabi niya. Ang tinutukoy lamang ng Supreme Court para pwede magiging tama ay patungkol sa jurisdiction material jurisdiction para sa kaso. Nakagaya sa murder, sa Manila ay nasa jurisdiction din po ng Manila RTC. Pero, exercise ng jurisdiction kung magsampa ng piskal natin sa korte, saka pa lang nag-exercise ng jurisdiction. At kung hindi ka makapagsampa, hindi magtutuloy-tuloy kaso. Sa panahon, kagaya kay Duterte dito, nagsampa sila at lampas na po ang pagiging kasapi ng Pilipinas. Kaya walang maitutuloy kasi invalid na ang pagsampa ng paghingi ng authority to investigate. So with that, be that as it may, mamaya tatakel ko naman yung pangatlong dahilan na sinasabi ng mga abogado ni Digong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman at saka si Attorney Dov Jacobs para sa kanilang motion to dismiss. So hanggang dyan lang muna tayo. Iksi-iksi lang para maintindihan ninyo. At magandang hapon po, Valerie Serna, Mary Ann Lozano, Sir Toto, magaling ka pa kay DOJ-SEC. Wala naman niya sa totoo lang eh. I can debate with them. Sa totoo lang, hindi ako nagmamayabang. Paul 27, masyado
namang mababa tingin ng abogado ni Digong sa Supreme Court. Hindi po sa tingin yan. Sinasabi lang katotohanan ng Supreme Court ay walang authority. Sapagkat ang Supreme Court natin ay hanggang Pilipinas lang. Wala silang kinalaman doon sa international law. Okay? Dapat parinig dito ni Bad Vlogcaster Armandin para maintindihan niya kung bakit hindi nagtatalab yung Supreme Court na desisyon ng Pilipinas. Okay? Freddy, ito na vlogger at attorney, believe ako pero hindi malaki ang aking believe sa kanya pero may tinatalakay siya na napakinggan ko na tama din siya. Ang importante, may penindigan tayo at titimbangin natin ang tama. Maniwala na kayo sa akin kasi naintindihan ko yung batas. Sorry po. Migo Nonoy Channel. Amigo, din ka na Migo. Di pa ba naintindihan niya ng mga tao? Pilit lang nila yan pero para mapadala si EPRD sa ICC. So, Jigger Yarte, yan ang sabi ko sa iyo, wala kayong alam sa batas ng ICC. Oh, sino ba sinasabihan mo? Jigger, magkaibigan tayo, Jigger. Rosario Labrido, hi Dr. Toto Kasing, very clear explanation. Freddy, sir, importante, sir, timbangin natin kung sino mas mabigat na kasalanan. Ang sa kasalanan po, dito natin kasubuhan si Duterte sa Pilipinas. Bakit hindi ayaw nyo? Dito sa Pilipinas para magkaroon ng trial dito. Ganun po yun. Pag sinabi nila, kasi dito, walang, madidismiss lang. Naku naman, si Bongbong Marcos, kalaban niya. So, hindi bababantayan ni Bongbong Marcos yan? Takot naman ang judge kay Bongbong Marcos. Pag dito kinasuhan yan, sigurado ako yayariin siya ni Bongbong Marcos sa desisyon. Di ba? So, Paul 27, RA 9851 is carbon copy of Rome Statute. So, may idea din ang Supreme Court about hindi po pwedeng idea. Hindi po pwede yan. Ang po pwede po, may authority ba siya? Hindi po binigyan ng Supreme Court natin ng authority para makialam sa Rome Statute. Ganun naman po. Maliban lang, gagamitin niyang Rome Statute, bibigyan niya kahulugan kung ano ibig sabihin para lamang pag-apply sa ating bansa. Kagaya nan, magagamit ng Supreme Court natin yung kanilang interpretative power para sa pagdesisyon sa habeas corpus kung tama bang pag-aristo o hindi. Diyan niya magagamit yan. Pero sa ICC jurisdiction, hindi niya po magagamit. Paul 27, di ba may ruling na ICC with about ang ruling po ng ICC ay hindi pa po final, Paul, no? Ang sa batas po sa Article 19, paragraph 2, may karapatan pa rin ang akusado na mag-challenge. Yung ruling ng ICC no, na 3-2, dalawang judge na nagsabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas ay pansamantala lamang yun. Kasi wala pang may karapatan pa po ang akusado na mag-challenge at magpapile ng motion para i-dismiss ang kaso on the ground of lack of jurisdiction or lack of authority. Sana ba tayo? Sabi, lutusin mong gobyerno ngayon sa may, sir, may headlines na sa Hong Kong, malaking pera. Nabakpan ko na yun, na-vlog ko na kanina yung nag-investigate ng Hong Kong monetary agency para dun sa 350 tons na gold ng mga Marcos sa Hong Kong. Si Andrea Gueco, watching from Japan. Friday 2028, sir, sigurado ako maging senador ka basta manindigan kayo. Titimbangin natin kung saan tayo, sir. Okay lang, sa tama lang po ako lagi, sa totoo lang ako. Freddy, ang tama dapat doon tayo ang mali. Mali, hindi dapat natin pinaglaban. Hindi, wala naman akong pinaglaban na mali. Pasensya ka na po. Para naalala ko talaga, wala akong pinaglalaban na mali. Kung anong tama, doon lang po ako. Kaya nung nakita ko na mali sa ICC, talagang pinaglaban ko yun. Ganoon na kasimple po. So si Boy Severino, do you really want Digong to go home? Kala ko against corruption ka. He must be brought home para dito po siya lilitisin. Ganun po yung Boy Severino. Bakit natin doon ipapalitis? Dito sa Pilipinas, mas klaro, may jurisdiction ang Pilipinas, gagamitin ng Republic Act 9851. So Edna Hernali,
naliwanagan ako sa kaso ni Tatay Digong pag nagpapaliwanag ka, attorney. Maraming salamat. Marami kaming napupulot sa mga katilinuhan sa pinagsasabi mo. Okay, salamat po. Regine Ford, magandang hapon po. Tony Kausing, AH. Kaya po yata ayaw nila kasuhan dito sa Pilipinas kasi gusto talaga nila dalhin sa ICC o para manalo sila sa politics. Yun lang naman ang ibig sabihin nun eh. Si Gregorio Dadula, pinaliwanag na nga ng dating Filipino judge ng ICC, hanapin ninyo yung interview. Ay sinasabi mo si Raul Pangalangan. Pres Perez, mayap agad panapon po. Mayap agad panapon sa mga kabalin ko, na imbag malim sa mga kapsat ko, at lahat po sa kayo, maayong hapon, maayong maupay nga kulop sa inyong lahat, at yun lamang po. Babalik po ako mamaya konti. Joseph Riveriano, ang problem lang kapag dito lilitisin kasi hindi, patas yan kasi unang-una, andyan naman si Digong. Patas yan, andito naman si Bongbong Marcos. Okay, hanggang